yung purpose ng meeting nito is to the plan revision clarification. So, Sir Ian, magandang gabi. Sir Architect, so si Sted, no, hindi natin na-inform. So anyway, before we proceed sa walkthrough, we'd like to clarify a key point, sir, regarding sa recent adjustments sa plans. The updates mainly concern the setbacks requirements ng OBO, di ba, Architect? Specifically, the front setback, i-increase siya 3 meters. Kaya in-adjust nila ni Architect yung house footprints patras, not forward. So, before mag-ano si Architect. So, it means wag ngayon. Yes, oo. Parang wala na atang problema sa Architect Parang may kailangan pa bang Architect? May ko lang siguro, sir, discuss ko rin yung changes. Okay lang po ba na sige, makita namin? yes sir. Yes sir, sige, okay lang po. Sige po. Pero yung essentially yung itsura niya, same lang naman din po. Oo, actually, ang napansin ko lang na parang ito mas malinis na kasi nandito na lahat yung mga changes na gusto natin from the last time. So ngayon, mas ano na siya, mas kumbaga mas nakikita na namin kung anong itsura niya talaga. Opo. Architect, question ko lang, sa likod kasi, nung binabasa ko yung mga piping, yung pang ano talaga, di ba meron ka dapat well, hindi ko alam kung dapat bang nasa plano yon or during construction na lang. Kasi di ba supposed to be may labahan ka sa labas, so dapat meron kang pipe doon na nakalagay? Opo, tama. Pwede lang po yun ihabol. Ihabol na lang. Oo, kasi I was thinking... Isali namin, okay lang po yun, masali namin sa drawing. Malit lang po yun. Nung tinitignan ko naman, may mga abang naman na pwede kang maglabas ng doon, parang labahan na area. Siguro konting lababo or parang pwede kang gumawa ng dirty kitchen ng konti sa likod para doon na sa lahat ng area. Opo. In case lang po, sir, if ever may nakaligtaan tayo ng mga details like yung mga faucets, kahit wala siya sa building sa OBO na plans, sa construction, pwede po siyang idagdag. Sige. Opo. Baka ang iniisip ko lang baka pwedeng dagdagan sa likod at saka doon sa may parking para at least pag naglilinis ng sasakyan. Opo, tama. Diretso na. Oo, para doon na. Para pwede ka nang kumuha na, hindi ka na magaan. Kailangan mo lang ng isang malapit na faucet na panghugas. Opo, tama. Yun lang naman yung mga napansin ko. Opo. Okay lang po yun. Pwede natin idagdag po. Oo, yun lang. Tsaka, saan na pa isa? Hindi, yung iniisip ko lang yung pag nandun na, pag na-construct na, sabi ko, pag nandiyan sa akin, parang maglilinis kung walang faucet dito. Baka mga minor, lang naman yun sa amin. Opo, mga minor comments lang. Po yun, kahit maliit po, malaking bagay po yun. Oo, kasi inisip namin pag naglinis na sasakyan, at least may faucet na malapit na dun sa parking. Opo, tama. Tapos, kung ang idea natin is maging laundry, dirty kitchen yung likod, so at least sana may nakaabang doon na parang socket na pangkuryente at saka tubo na pang tubig. Opo, tama. Yan, and panglaba. Opo. Yun lang. Yun yan sa likod. Yun lang yung... Pwede lang po yun madagdag, sir. Oo. Opo. So, okay na po ba? Pwede i-discuss ko lang po konti itong plan. Yep, sige po. Sige. Engineer, pwede yung makasulat? Ayan, tama. So, yung nabago talaga, sir, is ito talaga, ito dito. From 1.5 ata yung original, ngayon naging 3 na kasi required ng OBO na 3 meters. So, inatrasan namin tong dito. Ay, nawala yung Yan. Actually, yun nga, lumiit nga yung likod, napansin ko. Opo, ito na part. Ito, umatras tayo dito. Tapos itong dito, from dito, umatras din tayo ng 0.5 kasi 2 meters yung required ng OBO eh. Bago yung requirement nilang yun?
tagal na yun na ano lang talaga sir, parang nakaligtaan lang talaga, hindi na pansin kagad nung pag-check ko nung plano. Tsaka pa namin chinage nung Ganito kasi yun architect, yung ano, yung category ng ano, ng, Ipunan, Kisanlo dun namin na categorize sa subdivision na subdivision nga naman yung ano, tama nga naman yung Kisanlo 'di ba, subdivision yun. Pero ang category talaga niyan is yung ano talaga residential, iba yung 1.5 yung, tama ba yun architect? Kasi may pinakita sa'kin si Sted, eh. Yung sabi ko talagang problema 'yan na kaya kinabahan nga ako sir, eh, nga yung ano, yung sabi ni architect na naku, talagang, ah, sangit na dito sa kuwan ba, sa Obo. Buti na lang na ano, na sabi ko kay architect, "Sige gawan natin ng paraan na ano, ayusin mo muna natin, bigyan muna natin ng plano tsaka natin i-contact si ano, sila Sir Lito." Gano'n. meron po kasing ano sir, provision na doon sa mga low cost housing, sobrang low cost talaga, 1.5, pero I don't think na itong Kisanlo pumasok doon na category. Yes, parang gano'n. Parang nalagay na siya sa ano, sa mid na residential talaga. Hindi sa subdivision na ano, yung sa low end, 'di ba? Opo. So, yun ang na-change po talaga sir is yung isa sa malaking changes dito is itong dito na part kung sa entrance foyer mo. Instead na mahaba yung if naalala niyo po dun Old sa plan. sa old plan, medyo mahaba yung entrance. Nandito na yung parang medyo parang entrance flat wall niya. So ngayon, medyo lumiit siya, parang, umiksi. Dito na lang, siguro hindi na natin malalagyan kasi wala nang malulusutan dito. Part. Oo nga, yung ano mo, yung anong tawag doon? Yung Yung parang slat wall, yung slat, yung mga slat walls. opo. Well, actually okay lang naman kahit wala na yung slat walls. Itong nung tinignan ko tong bago, tas kinumpare ko dun sa una natin, parang mas ano to, mas bumabagay sa amin kasi nga dadalawa lang kami. Opo. So, yun lang naman ang malaking change talaga sa ground floor, yung entrance. Oo, Ang sa yan second, napansin ko rin yan. Okay lang yan ano, architect. ang sa second floor lang, medyo, eto lang, nilagay namin yung Storage. storage dito na area, sa gitna na, okay lang naman, walang ventilation yung storage eh. So okay lang yan dyan, sir. Opo, okay lang po yan. O parang isang mahabang aisle na lang itong mangyayari ngayon. Opo, galing kasi dito yung storage before. Oo, nandun sa tabi ng hagdan. Yes, opo. So, tinanggal dito, nilipat namin dito na part. And yung rooms nyo, medyo lumiit lang talaga siya konti. Pero amin lang ano, parang minove lang namin papasok. Yan. Kasi yung bedroom 1 naman kasi maglalagay ka pang cabinet doon sa side ng stairs, 'di ba? Opo. Kaya actually parang pareho lang silang laki nung ano nung room. So, yun na naman po yung malaking changes. Yung layout ng master bedroom nyo, same lang naman po. Pagpasok nyo, Same lang actually wala namang nabago. Lumiit lang ang konti. Ang inisip ko, okay pa rin ba tong size na to? 3 by 3.10, medyo maliit siya konti, pero livable na po siya. Kasi ang required po talaga is minimum na bedroom is 2 by 3. So yung 3 3 point meters by 3.6, ay 3.7 ata to. Ano na po yan, medyo ample na po talaga yan. oo, parang 3 point tama ba? 3.7 by 3? Mga 3.6 po siguro kasi nasa labas ng wall tong 0.7 eh. So kung sa loob banda, mga 3.6.
Oo nga, parang mas malaki yung kabilang room no? Opo. Kaya May lang option naman din po 'to sir na lakihan natin yung room niyo. Puwede naman po natin ito ipalabas dito ng 0.5 dito na part. Puwede po 'to. Pero yun lang, may poste tayo sa gitna dito. oo Pero nga, ayoko puwede lang ng naman 'to matambunan. hindi, okay, I think yung 3 meters is, okey na rin ito. Kasi yung closet naman nandun sa kabila, so kumbaga wala ka na ilalagay talaga diyan. Opo, walang obstructions. Oo, wala namang Itong bedroom 1 malamang baka mag-closet pa tayo dito na part. oo, feeling ko ayan, 'yan. Feeling ko kasi closet 'yan, so parang ang size pareho lang sila ng size. Opo. So yun na naman pong mga na-change. Puwede pa nga 'to malakihan, puwede natin urong dito banda yung uswag natin dito para ilabas natin konti yung mga CR dito ng 0.5. Puwede po din gano'n. Para yung master bedroom niyo ganito kalaki. Lalaki ng konti. Puwede din po ganyan, opo. Kaya lang paano yung poste mo? Okey lang 'to kasi nasa gilid lang naman 'to, Puwede lang dito yung, ito lang naman na poste ang problema, ito. So parang may naka-overhang ka dun sa baba nun? Opo, naka-overhang yung second floor niyo tapos 'pag tingnan niyo siya dito sa ground floor 'pag nandito siya gano'n, nakaganito. Pero maliit lang naman, Oo okey nga, lang kung yun. feeling ko architect kung maliit lang puwedeng 'wag na. Okey sige po. So Oo, assist na lang po 'to. as is na lang, oo. Okey. Okey Parang po, walang problema po. sa akin okay na 'to kasi yung bedroom 1 naman hindi naman namin alam kung kailan magkakaroon ng tao. So just in case na kulangan kami ng mga spaces, puwede naman namin gamitin din yung bedroom 1. Opo, malaki-laki din yan. Ano yan 3.75 by 3.5 din. Malaki na 'yan. Baka Oo nga. lalagyan ng ano, maging bodega lang 'yan sir. Kailangan talaga ano, magamit. So, sir at saka ano ang tanong dito ngayon sa susunod is, kailangan pipirma si ano, si Sir Lito at saka yung time niya yung mapag-usapan natin kasi ang sabi ni Ian kung pupuwede ay sa'yo ba yun sir? Kung pupuwede sa Saturday pero parang hindi mahabol, nagkausap kami ni architect kanina baka pupuwede siguro next week sir kung alin yung ano mo, yung bakante mo kasi papipirmahan pa namin sa ano 'to, sa associates namin na mga professionals. And then, so architect, ano ba kaya yung What if ano, ganito unahin na muna lang, natin si ano, si what Sir if Lito. ganito na lang kaya, what if i-ready na lang muna namin lahat ng documents, yung papapirma na muna namin lahat ready na para tsaka na agad kami mag-adjust sa time ninyo, sir. So ibig Ganun mong yung sabihin ngayong Saturday gano'n, hindi. makaya? Hindi, dapat ipapipirma muna natin lahat una. Once na Kumbaga ma-okey na architect, lahat, ready na kumbaga lahat yung hindi na kami hahabol para para ano na, para ready na lang namin ibigay na agad sa inyo 'pag tapos na namin lahat talaga, kumbaga gano'n. napirmahan na nila lahat 'pag pumirma Opo, ako. opo, Para 'pag Sige, nag-sign ako, diretsong permit na kasi tapos na sila lahat. opo. tama. Okey lang po ba gano'n na mag-update na lang kami sa inyo if tapos na napirmahan ng lahat? Mga architect, mga tingin mo ilang araw 'yon? Um, kung ano lang talaga, kung available lang talaga ang mga engineers, sir, puwede po talaga isang araw lang. Kaso minsan, matatagalan yung mga engineers, Kaya nga po, mga estimate mo, halimbawa, okay na tayo Um, ngayon. So, siguro, ipi-print niyo na mga ano siguro, sir, mga mahaba na siguro yan Friday next week. na tapos na nila lahat, napirmahan Opo, na. opo. So, by the time ng Friday, ako na lang yung walang signature. Opo, puwede by Saturday kayo na yung pipirma. Oo nga, baka puwedeng gano'n na lang po para pagkatapos ko, may office pa naman ng ano nun, 'di ba, by 14 may office pa 'yun, 'no? Parang po, opo.
by So para 14. kung sakali, tapos na ako nun, pwede nyo nang ipasok ng 14 or 15 yung document sa permit. Okay Yun po, nga pwede pala, po. no? Kailan pala yung yung Holy Week? Holiday, Ang holiday, I parang think 17, 18 po. 17, 18. Kaya pwedeng mahabol natin para Oho, sige. para Ganun din sa loob ng sir, sa loob ng OBO. Alam namin kayang-kaya po 'yan ng mga 2 araw, 3 araw po. Hindi lang namin alam yung timing talaga ng mga nasa loob. Yun lang yung Yun po yung siguro nakakatagal talaga, sir. mm. Minsan nakakairita din. Pero anyways, sa amin naman, kahit na pinagbabawalan kami na doon araw-arawin talaga namin 'yan, sir. Kahit hindi naman sila sumasagot sa phone, gano'n. Kaya talaga importante talaga may presensya doon sa end namin. So Follow-up talaga. so ang target natin para ma-submit na sa OBO, kailangan before ng Holy Week, may submit na mapipirmahan na ni Sir Siguro Lito. by Architect, okay lang? by 14 masubmit na sa OBO. Sige. 14. so tama. So itong week na to, so tomorrow print nyo siya lahat, then yung Monday to Friday Doon po papirmahan na namin sa lahat sa mga Opo. engineers. Tapos by Saturday, ako na lang yung kulang. Opo. Pwede po Actually, ganun. architect, nakita naman 'to nila ng mga professionals. Parang lang, Opo. update na lang kung papayag na si Sir Lito, na nakita Opo. naman nila 'to, Na ano naman na na-advance na natin 'to, no? na ano na So ng engineers, may feedback na sila, okay na, ready for printing na siya. mm. So, that's it. And then sa susunod, yung naman natin, sir, yung sa estimates. Pero bago ko i-open yung estimates, sir, gusto namin magpasalamat dun sa umpisa nung shinare namin yung mo, yung bahay mo, sa awa ng Diyos, daming sir, daming nag-in-inquire sa amin kaya bising-busy nga kami ni architect. Tsaka parang ginawang template yung sa inyo. Daming nagandahan, sir. Kaya nagpapasalamat kami. Kaya ang sabi naman namin, hindi naman po pwede talaga na kahit na parehas yung area, magkaiba naman talaga yung taste. Kaya yung ginawa namin, sir, parang ganito din. Din kami, video conference din. Pero talagang sir, umpisa nung siguro sa pagtatrabaho natin, maganda yung natin, combination, tapos shinare ko sa Facebook, yung sa website ko. In fairness, sir, sa awa ng Diyos, daming inquiries. So, kami yung swerte, sa inyo. So, yun lang, sir. Gusto lang namin Okay. tsaka, Ay, sir, meron kang, sorry, architect, engineer. Kumbaga, itong bagong plano ngayon, ano na yung magiging total floor area? Kino-compute ko lang kasi yung total floor area na nung house. Ilan na siya meron bali? na. Ito, sir, may 127. Parang 9 by, ano na siya ngayon, ganon? 9 by 7.5. 9 by 7.5. Opo. Nasa mga 120 something, 120, 120 to 130, ganun. Tama po ba, Okay. engineer? Nandito, tika mo na. Parang 9 by... Pag ba kinumpute mo, kasama yung balcony? Ito, Opo. nakita nyo, sir? Medyo Isa. malabo. 127.39. 127 na siya ngayon. Opo. 0.39. Ano ba yun? Ayun. Ito. Kasi ito yung namin estimator, sir. Sila Jaika at saka si Shana. Mga mechanical at saka architectural to sila. So ito yung nila, 127. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung estimates. Yung estimate siguro, sir, kahit i-send mo ulit dito dun sa group chat natin. Oo nga, Oo, para at least habang nakahiga ako, pwede namin tignan. Pero technically, wala na tayong babaguhin sa plano. Wala na po. Wala. Ito po, na-send na din po daw namin sa mga engineers. Approve naman po sila.
O sige, pag tinitignan ko siya pala pag nakatayo, hindi pala siya ganun kalaki, no? Enough lang talaga dun sa lote na may space. Tama lang po dahil doon sa setback po. Oo nga eh. O yun, sige. Kung matapos, pwede nyo akong balitaan ng albawa Opo, update po namin kayo. by Tuesday or by Wednesday or kasi kailangan ko lang malaman kung Sabado ng 11 tapos na lahat para kung sakali lipad ako ng Sabado. If matapos nga namin by Wednesday, pwede balitaan na agad namin kayo. O sige, para at least alam ko kung As soon anong as gagawin possible. ko. Oo. Kasi Alam mo na, kailangan sir, yung saglit kailangan lang. yung signature ko para sa building permit no? Opo. Pag na-sign ko naman ng 11, pasok na siya sa building permit noon, di ba? Mga ilang days yon? Dapat talaga sir, 2 weeks lang yan, i-release niya ang OBO, pero yun nga, hindi namin alam yung kalakaran sa loob. Oo nga eh. O sige. So ang importante talaga, matapos na natin this week lahat ng signatures para maipasok na siya. Opo. So sir, Tama sa po sir. WhatsApp ko sinend sir, maka-open kayo O doon. sige, para matignan ko doon. Sige. Sa naman sa plano kay architect, wala na kaming nun eh. Okay naman na kami doon. Kumpleto naman na siya. Kasama na yung mechanical at saka electronics, nakita ko na nandun na rin eh. Opo. Approved na din po yun sa sa mechanical engineer at saka sa electronics engineer. Oo. O sige. Pati yung hindi, tinitignan ko lang yung hagdan kanina, parang binibilang ko lang. Alam mo yung paggawa ng hagdan, yung oro plata mata? Opo. Pwede Pero po natin yun ma-adjust sa sa actual if kulangan kayo. Oo. O sige. So, kumbaga okay naman na kami doon. Alam mo, hindi ma-share. No? Alin po? Yung sa estimate, sir. Yan. Okay lang kung na-send nyo na po doon sa WhatsApp. Titignan ko na lang doon after natin ng Sige, call. sir. Tapos message na lang tayo doon. Pero itong purpose naman ng call is for the new yung bagong setback at saka yung adjustment doon sa plano, which is I Tama think okay lang naman. Okay naman kami doon sa plan na actually lumabas nga na enough lang yung size talaga nung floor yung floor area. Hindi siya ganung kalaki talaga. Kasi ang worry namin baka masyadong malaki. Pero nung nakita ko ngayon itong bagong plan, hindi siya ganun kalaki talaga. Nagkataon lang na up and down siya. Opo, tama po. Ayan. Pati yung carport, at nakita ko na adjust na to 3 meters, sakto na to eh. Maluwag na yung 3 meters doon, no? Opo, maluwag na po yun, yung sa front. Oo. So, actually, okay na kami dito. Wala na akong masyadong comment. Wala na kaming, actually nagte-text nga kami kung may comment pa si Ian, tinatanong ko kung adjusted o okay na siya dun sa mga sizes. Opo. So, okay na po ba? Yeah, actually okay na to. Ay, last na lang, architect. Opo. Doon sa mechanical, Opo. doon sa ground floor, kailangan talaga dalawa yung aircon doon. Depende sa inyo, sir. Pero pwede naman isa lang. Yun lang dalawa in case lang po na baka kulangan lang kayo sa isa. Pero ano po yun, representation lang po yun, abang lang po yun. Pwede po yun kunan sa actual. Pwedeng isa lang, ganon. Pero Opo. kung isa lang naman, kaya nyo na bang palamigin yung buo? Pwede siguro mga malakihan lang natin yung horsepower. Siguro mga 2 horsepower po. O para hindi masyado maraming aircon? Kasi minsan po, kinakain po kasi ng init ng kusina yung lamig ng aircon kapag ganun. Kaya yun yung purpose na bakit dalawa. Kaya purpose niya dalawa. Opo, yun lang po yung reason. Pero lalo na pag madaming tao. Anong size nung aircon pag ganito? Pag andoon, nasa mga 1.5 ata yung namin.
Teka, hindi ko makita Ito po dito. namin, sa gitna. Oo. Dining 1.5, living naka 3 eh. Yung living area 3 horsepower ba 'yon? 3, pwede po yan liitan lang 2. Pwede na po yan 2 lang. Maliit lang naman po yung area. Oh, maliit nga lang yung area. Opo. Pwede lang po namin yan adjust sa final before namin i-print. Liitan lang namin. Kaya si Ian nagko-comment, ano lang, minor lang, yung address daw baka pwedeng baka typo error daw yung nakalagay. Tama. Sige, i-adjust po namin. Ano pong tawag nun? Yung proper na address. Meron tayo niyan, architect, sa dun sa titulo, nakalagay Pili dun na eh. lang ilagay. Yun yung natin. Tama pala. Kung ano yung tama. Tapos, okay na yun sa sir? Si Ian ang nakakaalam, ano yung actual na address? Nandun sa titulo yun sir, na makikita ko. I-share ko ulit kay architect para ma-change niya. So anyway sir, bago natin ma-end to, siguro ito na, makita niyo yung sir, yung estimate. Pag may katanungan kayo sir, meeting tayo ulit dito sa sa estimate naman. Alam kong sensitibong to na mga figures. So hayaan ko muna kayo sir na nandito lahat yung mga sa detailed sa mga katanungan, at saka pwede natin gawan din ng meeting din kasama yung mga estimator ko. Sige. Itong estimate naman na to, kasama na lahat pati finishing po. Tama po. Hindi na ma-compromise yung natin yan sir, yung mga finishing, napakaganda na nito sir. Yung mga materials, okay na po dito sa budget na to. Okay. So, sige sir, lang tayo, message basis Sige, lang tayo. nasa naman na sir, kung nasend mo na sa WhatsApp yung estimates naman to actually, so pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Tama So po, at least may paghuhugutan na tayo. Pero yung nga pala, hindi ko naisali yung isasubmit natin sa OBO, mas maliit pa nito. Yung si architect yung gumawa doon. Architect mas mababa dito, halos mga 3.5 ata yun. Pero for lang yun sir, for the submittal lang ng sa Kasi OBO. para mababa yung mababayaran sa loob. Sige po. Sige. Okay, actually, okay na kami dun sa adjustment ni architect dun sa plano na naging 2 sa likod, 3 sa harap. Okay na po yun. Okay na kami din dun sa floor plan. Yung changes na ginawa, okay na rin kami doon. Okay. Sige sir. Sir Ian, may habol pa ba na tanong? Kasi si Sir Lito, meron pa sir? Kasi architect, may lakad ka pa ba? Opo, ihatid ko pa yung girlfriend ko. Wala na po kaming wala na kaming comment. Pwede na po. So, di ba? Tamang-tama architect 30 minutes lang yung Sir, maraming salamat sir. Saka Sige po. lang tayo, hopefully sir, pag-intindi, sir. maumpisahan na natin to sir, ma-approve na, tsaka don't worry sir, nandito kami, laging sumusuporta sa inyo ha. Okay, sige po sir, sige. Sige po, thank you po. sir, Okay, thank you. Bye-bye. Sige, bye-bye.